They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more With Arena Plus. Same, pero iba. Ay, Mare! Thank God it's a Friday! Na nakakaloka to the highest level. Kaya nga naman sa ating mga pangga na patuloy pa din talagang bumabakbak sa pagtatrabaho. Dahil syempre, papalapit na ang Christmas season. Naku, eto, meron tayong magandang pwedeng i-recommenda sa kanila na makakatulong to keep them going sa mga ginagawa nila. Yung mini pangririgalo? Truly, hindi Ano yan? ba? Ang pag-inom ng MX3 capsules. Ano ba ang tamang pag-inom ng MX3 capsule at ano bang meron dyan? Well, ang tamang pag-inom nito ay pwede namang once a day, pwede rin naman twice a day kasi hindi rin naman nakakasama to sa ating pangangatawa at kalusugan. Kasi nga ito ay puro gawa sa mangustin, hindi ba? Bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free, nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. At ito ay MX3 product Mare na dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Trulali! Kaya nga naman, hindi katakataka na umani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman Mare, kung merong katarungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin? Ay, anong sasabihin mo? Ano? Ay. Ay, ano? Yan. Ano? Anong sasabihin? Sigaw. Yun! To the highest level. Dapat ganyan ang sigaw ng buong sambayanan. Oo naman. Energy FM. Yes. Siyempre sa lahat pa rin po ng mga pumapasada ngayon. Ayan sa ating mga kuya mong driver sa mga humahanap buhay. O, Yes. diba? Naghahanap buhay pa rin ngayon. Hindi ba? Hangad namin na kayo ay kumita ngayong araw ng Biyernes ng bonggang-bongga. Correct, diba? Mare. Pero eto na, mukhang maghahanap buhay na rin tayo dahil eto na ang... Chika sa Arena! O, diba? Siyempre ang ating chika sa Arena ay hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, mainit pa rin ang bakbakan para sa 49th season Governor's Cup. O, diba? Kung saan nga naman nagaganap ang semifinal round sa 4 na koponan para umusad sa final round. At alam mo yun, tanghalin kung sino magiging kampiyon para sa PBA season ngayong taon. Talaga nga naman, mainit ang bakbakan kung saan nga naman nung last Wednesday ng gabi sa Game 4 na ginanap yan sa pagitan ng koponan ng TNT versus Rain or Shine. Tinalo ng TNT by 2 points ang Rain or Shine by 81 points against 79. Kung saan nga naman umani sila ng ikatlong panalo nila at isang talo. Nako, mukha yatang nakikinita na ng ilan sa mga tagahanga nila at ilan sa mga sports analytics na mukha yatang ang
makakausad sa final round para sa Group B nga ba ito? Group A sila. Yes. Group B, nakakaloka. Ay mukha yatang ang kuponan ng TNT. Subalit datapot sa makatuwid naman sa pagitan ng Barangay Ginebra at Ginebra San Miguel Beermen, ay mukha naman din na dismaya ang ilan sa Bakit? mga taga-suporta ng Barangay Ginebra na pawa kasi Mare last Wednesday. Ay para bang si Brownlee na lang, si Justin Brownlee lang ang naglaro at nagbuhat para sa buong kapo, alam mo yun, sa buong tropa. Nakakaloka. Bakit kaya, Mare? Kasi nga naman, sa 49 points, 'di ba? Halos kalahati ng score na kanilang, alam mo 'yon, na halos, 'di ba, na kanilang itinalaga sa 121 na score, 49 points doon ay si Justin Brownlee lang ang gumawa na nakakaloka. Wow. Sabi nga ng ilan, para bang ano ito, me against the world ang nangyari, Mahusay diba? itong manlalaro na ito, Mare, Truly no? import nila ito na nakakaloka, 'di ba? Pero yun na nga, hindi ba, kung saan nga naman nagwagi by 10 points ang San Miguel Beermen against Barangay Ginebra, kung saan nakamit ang San Miguel Beermen ang score na 131 against 1-1. Kung saan nga naman nagtay parehas sa 2-2 ang score, 'di ba? Na nakakaloka. Sabi nga ng ilan, laro na nga, nilaro pa, 'di ba? Pag talagang nagtutunggali ang mag-sister company na ito, ay talagang inaasahan na daw yan ng mga tao na magiging laro-laro ito. Pero umaasa pa rin ang mga Barangay Ginebra team or Barangay Ginebra fans na sila makakausad para sa final round na makakatapat kung sino man ang tutuloy na sa final round sa pagitan ng TNT at ng Rain or Shine. Well, in the meantime, yan po muna ang mga kaganapan para sa 49th Season Governors Cup ng PBA. Pasok! Ayun na nga, Mare, matapos ang technical knockout win ni former 3 Division Champion John Riela Casimiro kontra kaya Saul Sanchez, ay sinuspindi siya ng Japan Boxing Commission dahil sa hindi pagsunod sa catch weight sa kanyang huling laban. Matatanda ang overweight si Casimiro during weigh-in at kahit binigyan pa siya ng time para makapagbawas ng timbang ay hindi pa rin ito umabot. Ayan, kaya hindi siya makakapaglaro, Mare. Taray, dapat pala nag-ano muna siya. Ano yun? Nag-intermittent fasting. Yes. Ganon, diba? Para kagaya ng ginagawa ni timbang. ng mga beauty queen. Tama, 'di ba? O di naman kayo sanang umasab muna siya ng isang balot na skyflakes, ganyan. Paka. Bayaran mo yan. Yun lang dapat ang kinakain niya. 'Di ba? Na nakakaloka. O kaya ano? Ang mga beauty queen nga, 'di ba, isang cube lang ng chocolate, mga ganyan. Ako, gustuhin ko man, Mare, na magpayo sa kanya ng weight loss keme. Bakit? Hindi, tanong, paano? Paano? 'Di ba? Sino ako para magsabi nun? 'Di ba, na nakakaloka? Alam mo, Mare, minsan sinabi ko nga sa sarili ko na mag-diet na ako, gano'n. Sinagot ako ng sarili ko. Ano sabi? No. Oo, diba? Huwag tayo maglokohan. Diba ganyan kaagad yung anino doon sa lamin? Sera. Diba? Dami mo nang sinabi niyan eh. Diba? Yung mga ganyan. But anyways, mga panggayan po muna mga kaganapan sa Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sport. Pero bago ang lahat, hindi ba? Palalahanan pa rin natin ang lahat. Na kung kayo ay wala pa mga Arena Plus sa inyong mga cellphones, aba i-download yun na ito, hindi ba? Para makapanood kayo ng live games mula sa PBA, lalo pat sa papalapit na pagbubukas ng NBA season, hindi ba? At syempre, sa FIBA games na yan, hindi ba? Syempre, lahat yan mapapanood nyo sa Arena Plus. Yes. Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator sa 2024 Sigma Asian Awards, kung saan casting natin dyan ang ating Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At syempre, ang ating phenomenal basketball star sa mundo naman ng NBA na si Jordan Clarkson. At syempre, ang newest endorser ng ating Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Ay, ang bongga yan, Mare. Kaya naman, Pangga, download Arena Plus app now to your App Store and Play Store. Ayan, and you can also watch the game to arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Diyan na nga tatatapos yan. Pero eto na ang chika for today's video. Habang bubuksan ko muna. Ang init talaga, me.
Habang ating Oo. Mainit talaga, diba Mi. na nakakaloka? Naku, eto na, Mare. Ano nga, Mare? Kasi nga, diba, mainit na pinag-uusapan ngayon, lalo pa noong Lunes ay nawindang ang mga Otauchi. Dahil? Nang mag-upload itong si Catherine Bernardo sa kanyang TikTok account na meron siyang akay-akay na, ayan, Na braso alin? ng lalaki. Di ba? Ayan, At habang ginagawa niya yung tema na yan, diba, sa kantang Who's That Boy in a White Sweatshirt? Sino nga ba yun? Diba na nakakaloka? So nawindang ang mga Otauchi na parang tipong, sino nga ba ito? Sino nga ba ang bagong lalaki sa buhay ni Catherine Bernardo na kung saan nga naman nakikita na ang kanya magandang aura ngayon? So ibig sabihin, may nagpapasaya na ba? So ang hinula ng mga Otaunes na baka nga si Alden na ito, may mga ganyan. Pero sa datadapwat makatuwid, ay mali ang inyong mga hinala. Sino? Diba? Ang kamay na inyong nakikita at napapanood sa kanyang TikTok account na umabot na ng 6.4 million views lang naman. Diba? Ay ang kanyang RM na si Kuya Alfie or Alti. Lorenzo? Hindi. Kuya Ali. Ganyan. Ali. Diba? Basta isa sa Baba? mga road manager ng Star Magic na pinagkakatiwalaan nila na nilaro-laro lang nila. Pero kahapon, diba, mukha yatang nag-connect the dots ang mga Otauchi, Mare, dahil sa Bakit? media ko na ginawa ng Hello Love Again, ay mukhang nadulas itong si Catherine Bernardo nang tawagin niya. May terms of endearment na pala sila ni Alden. Ano yun? Kasi ang tawag niya kay Alden ay Tisoy. Na kung saan nagpakilig sa mga tao sa loob ng media ko na ginanap mismo sa compound yata ito ng ABS-CBN, kung saan nagaganap ang kanilang, alam mo yun, media con para sa Hello Love Again na bubuksan na sa lahat ng sinihan itong Nobyembre. Nakakaloka. Kung saan nga naman sabi ng mga tao na parang, ay talaga ba? So ibig sabihin ba nito, nag-bloom, nag-prosper ba yung kanilang, alam mo yun, intimate scenes, diba? Kasi, diba, bago pa man din, during the pandemic time at nung naghiwalay nga sila nitong si Daniel Padilla, ay diba, nasa side China ng mga Otauchi itong si Alden na medyo paaligid-aligid, pero wala pa namang plano tungkol dito sa sequel na gagawin nila sa pelikula. Kaya lang, mukha daw yata ngayon ay nagkaroon na nga ba ng bunga ang pagtsatsaga ni Alden kay Catherine para magkaroon sila ng terms of endearment na tawagan ay Tisoy. Bakit lahat naman, Mare, tinatawag na Tisoy si Alden eh? Diba? Marami naman talagang tumatawag ng Tisoy kay Alden. Hindi, kasi maraming tumatawag. Kaya lang syempre the way you call the person, diba? Mali mo naman. Tisoy, gano'n. Tisoy. Diba yung mga gano'n? Mali ba naman natin? Tingin mo ba magkakatuloyan talaga sila? Feeling ko naman, kung papalarin naman, kung papalarin, ano ko si Jay Costura, ganun. May prediction. Palad para sa iyong kapalaran. Nakaganyan. Pero yun na nga, diba? Parang, ano ito, Catherine, talagang nga na ba? Parang tipong, ano ka na ba? Ready ka na ba ulit humarap sa mundo? At alam mo yun, muling magmahal. Ibukas ang iyong puso. Pero wala naman din masama, diba? Like, we always wish to Catherine, diba? Na ano ka, kumaga parang she deserves this na, diba, after of the so much pain, so much disappointments, at least ngayon eto na, may panibago ka na namang, alam mo yun. Oo. Alam mo, nakakalungkot, Mare. Kung totoo man yun. Pero tama ka din kasi diba halos lahat naman ng tao tinatawag si Alden ng Tisoy. Maraming tumatawag ng Tisoy. Sinay Christy nga tinatawag ng Tisoy si Alden eh. O diba? Diba? Talaga naman, literal naman kasi alam mo yun, napakagwapo, diba? Tisoy naman kasi talaga. Oo. Diba yung mga ganong aspeto? Magulat ka kung tinawag ni Catherine si Alden ng Tisay. Oo, diba? Diba? Ay, nako, iba yun. Oo, iba diba? yun. Hindi ganun. Mas ma-shock tayo, diba? Kung tatawagin niya, Ses. O kaya Mamshi. Ganon. Diba? Pero hanggat Tisoy, darling, honey. My gosh, Loves. nakakakilig. Siguro, diba? Kasi diba parang tipong yung mga babe, parang ang luma na. Oo. Yung mga Ano ba tawagan nila ni Daniel dati? Ha? Ano man tawagan nila dati? Catherine Daniel. Parang wala nga wala akong naaalala. Wala silang terms of endearment. Wala. Diba? Wala sila yung mga tipong mahal, ganyan. Oo. Diba? Ikaw ba, Mare, nung nagkaroon ka ng jowa-jowa,
May terms of endearment kayo? Oo. Ano? Mahal. Ay! Diba? Karamihan ng Ganon, mahal. naghihiwalay din. Diba? Pero So, yun, mahal. mahal na kasi lahat eh. Kaya, Kaya naghiwalay. hiwalay na ako. Oo. Nagmamahal na rin yung gusto mo, kaya hiwalayan na. Ito ba yung ano? Oo, diba? Yung... Ano? Wala ako ibang naging ex, no? Kumbaga Siya parang lang. 5, hindi, meron din naman. Kaya lang yung iba kasi parang more on irog, ganyan ang tawag ko. Irog. Diba? Irog, gano'n. Tagalog, diba? Ang sarap Diba? kaya ng ganun, yung may tawagan Ba't kayo. kayo? Ano man tawagan nyo? Wala. Uy, Chusera. Name lang. Oy! Di ba Baby. daddy? Oh. Daddy ba ang tawagan nyo? Tas Anong tawag nyo sa'yo? baby girl. Ay! Labubo nga. Walang yaka. At least, diba, masaya naman na din yung daddy mo. Kasi diba, meron siyang life-size Jollibee sa kanilang bahay. Bayaran mo yan. Walang placement yan. Bakit kayo nga ni Kara kahapon? Diba? Siya nga Panay ang plugging nyo, ha? Naku, may brand pa sa Oy, damit ko. diba? Oh. Oo. Anyways, mga panggayan po muna, diba? Papakantabayanan natin. Kung ano man ang Ikaw nagaganap. ba manonood tayo nito? Oo, syempre hindi natin palalagpasin to. Sana, at saka Mare, balita ko dinudumog ang mga mall shows, diba? Diba? Patunay lamang na mainit pa rin ang suporta sa Katden, diba? Pero Na hindi ko nakakaloka. nabetan yung gown ni Catherine nung press con, nung media con. Naka-white siya, diba? Parang parang ang gulo ng detail. Talaga ba? Ganun talaga Oo, kapag madaming ganun. medyo Yung mga mayayaman, ang Oo. gulo ng mga nila, fashion Correct. statement nila, tas later mag-uuso, di ba? Correct. Ito ba katulad kay Ann Curtis nung matendong unang GMA ball? Oo. Di ba napaka-simple lang nung dress Pero niya, nuknukan pala ng yun, mahal. 300,000 pala yun. Di ba? Oo. Na nakakaloka. Meron mura sa amin. Parang dyan pag sa may- nakita mo, 300,000 talaga? Parang sa nakikita ko parang 3 yardang telang puti yun. Di ba? Oo. Di ba yung ng mga simple ganon? lang. Na ganon kasimple. Yung kay Meme, ang talagang undeniably, Mm-mm. mukha talagang mahal dahil, True. di ba? Grabe naman kasi. Di ba? Na nakakaloka. Pero antabayanan pa rin natin yan ng bonggang-bongga. Nako, Hindi antabayanan natin kung kikita nga ba itong Hello Love Again. Oo, hindi. Oo. Mukhang marami nag-aabang. Pero sabi nga nila sa kanilang MediaCon kahapon na ay para mas maintindihan nyo, maunawa sa mga hindi pa nakapanood nung part 1, pwede nyo i-review yan. 'Di ba? Pwede nyo mapanood ulit bago nyo panoorin yung sequel kasi marami daw pagbabago. Correct. 'Di ba? At saka ito pa Mare, sila lang daw ang nakapagtala ng napakaraming audience sa mall kung saan sila nag-mall show. Truth, 'di ba? Sila daw ang pinakamataas na nagtala ng pinakamaraming audience. Aantabayanan natin kung magkakatuluyan nga ba o tuluyan ng maghihiwalay ng landas si Joy at si Ethan. Oh, may nasagap kasi akong chika eh. Oo. 'Di ba? Kasi i-review sa MTRCB. 'Di ba? May nasagap akong chika. Mukha daw yatang Wag kang wag mong i-splook. Basta. 'Di ba? Yung mga Basta manood kayo. Basta, 'di ba? Masya-shock kayo. Bumalik tayo ulit sa sa sinihan. Revelation. Napakaganda ng 'Di pelikula ba na na to. nakakaloka? Basta masasabi ko lang din, masya-shock talaga. Paano yung shock? Ganun. Oo. Oo. Masasad. Oo. Hindi shock yun. Masya-shock ka na. Ganun ka ma-shock? Oo, parang Anong pag ginulat kita? Ha? oh. Nonchalant. Nonchalant. But anyways, mga banggayan po muna ang ating chikahan on a Friday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang yung Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,